Sinabihan ni Jasmine si Sandro na hindi niya ito masisi kung hindi kaagad siya magtitiwala o maniniwala sa kanya. Dahil kahit nga siya ay biktima ng maling desisyon, nagtiwala siya sa maling tao. Nagtiwala siya ng lubusan kay Tyrone. Nagtanong si Sandro kay Jasmine kung hindi ba niya alam na may asawa si Tyrone. Hindi rin ba niya alam ang tunay na pagkatao ni Tyrone? Ang sagot ni Jasmine na hindi niya alam ang tungkol sa pagkatao ni Tyrone at dahil sa pagkakamali na yon, naging kabayaran ang kanyang ina at ang kanyang anak. Kaya naniniwala si Jasmine na hindi lang siyang biktima ng mga buhay na bedes. Inaamin din ni Jasmine kay Sandro kung bakit siya tinutulungan ni Aster dahil kahit nga si Aster naghihinala siya na kaya nawawala ang kanyang anak nang dahil kay Vito Buenabedes. At siguro nalaman ng anak ni Aster ang sikreto ng mga Buenabedes at yun na bigla na lamang naglaho. Pareho silang dalawa ni Aster na wala ng isang anak nang dahil sa mga Buenabedes. Naalala tuloy ni Sandro ang aksidente nangyari sa kanyang mag-ina na naghihinala din siya na may kinalaman ang mga Buenabedes nito. Ngunit hindi sinabi ni Sandro kay Jasmine na pareho silang biktima ng mga Buenabedes. Ang sabi ni Jasmine, hindi niya lubusan kilala si Sandro. Pero nung araw na tinulungan siya ni Sandro sa ospital, alam niya na hindi siya iba sa kanila. Sa kanila naghahanap ng hustisya. Ang sabi ni Sandro, tungkulin niya na panagutin ang mga kriminal. Ang sabi ni Jasmine, at yun din ang kanyang gustong mangyari. Nakikiusap si Jasmine kay Sandro na tulungan siya nito na mabawi ang kanyang anak at tulungan siya nito na pagbayarin ang lahat ng sumira ng buhay niya. Ngayon, alam na ni Sandro kung bakit napakahalaga para kay Jasmine ang kanyang bag nang dahil sa mga sample at ipinakita niya ito kay Jasmine. Ang gusto ni Jasmine ay pa-DNA test niya ito. Ang sabi ni Jasmine, nandyan ang sample ng buhok ng 3 bata at isa sa kanilang posibleng anak niya. Ang sabi ni Sandro na siya nang bahala na magpa-DNA test ng mga sample na ito. Sobrang masaya si Jasmine dahil tutulungan na siya ngayon ni Sandro na malaman kung sino ang kanyang anak at higit sa lahat, tutulungan na siya ni Sandro na maghiganti sa mga Buenabedes. Magtutulungan na silang dalawa na maghanap ng ebidensya na magpapatunay na mga kriminal ang mga Buenabedes. Habang si Iris, hindi siya nasihan sa pag-uwi ng kanyang half-sister dahil maalala lamang niya ang pagtaksi ng kanyang ama sa kanyang ina noon. Kahit kailan, hindi niya ito matatanggap na bilang kapatid, ang anak na kabit ng kanyang ama. Higit sa lahat, pakiramdam niya na may kaagaw siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Gayon pa man, ipinaalam kaagad ni Jasmine kay Aster na nakumbinsinan niya si Sandro. Poprotektahan na ni Sandro kanilang lihim. Nagtataka si Aster kung bakit ganun na lamang kadali. Sinabi naman ni Jasmine na ipinaliwanag niya kay Sandro ang tungkol sa kanila, ang tungkol sa pagwawala ni Marigold. Kinakailangan niya gawin iyon para mas maintindihan ni Sandro kung bakit sila nagtutulungan, para mas makumbinsin nila si Sandro na tulungan sila. Pumunta si Iris sa bar upang magpakalasing para mawala ang kanyang hinanakit sa kanyang ama at nandun din si Pitonia at Lily. Nagpakalasing din si Lily dahil sa kanilang pagtatalo ni Lance. Sa hindi inasahan pagkakataon, nandun din si Jethro at nabighani kagad siya sa kagandahan ni Iris. Gagawa ng paraan si Jethro para mapalapit kay Iris at hindi niya alam na ito ang magdadala sa kanya ng kapahamakan nang dahil sa kanyang kaugnayan kay Jasmine. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!